Kanina na pag-usapan natin sa DOE, di ba, itong mga electric vehicle, Yes. hybrid. Ngayon, dami na hybrid eh. Di ba, hybrid ng mga taong gobyerno, di ba? Alam mo yon yung half sawa, half buhaya. Aba, talaga? Half sawa, half buhaya. Aba, talaga? Half sawa, half buhaya. Aba, talaga? Pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. 21 years po na record po ito. Panahon po ito ni Gloria Arroyo actually, yung itong binabanggit po dito, 2003. Yes. Opo, panahon po ito ni Pangulong Arroyo, yung panahon na ito na ang mas mataas pa actually. Ito po ngayong mas mataas lang po na 1%, no? 64% nung November. Okay. 63%. So isipin po natin, bakit din po dito po sa sinasabi pong sila'y mahirap at yung pong binabanggit po na marami kami na food poor. So ang Marcos administration po ay 3 taon na ngayon June. So ngayon po kasi wala ng pandemic. Kung may pandemic, maintindihan mo pa ito eh. Di ba? And mismo ang gobyerno nagsasabi, di ba, na maunlad ang ekonomiya. Pakinggan niyo po sila. Lahat sila, mga economic managers, ipinapangalandakan, guys, ang ganda na ekonomiya natin, guys! Yung inflation rate, pasok, guys! Ang dami nating investors, guys! Guys! Ang ganda ng takbo ng ating pamamalakad. Bakit po ganito? So, isipin natin, magkano ba ang inilalaan natin sa napakaraming ayuda? 4Ps, ulitin ko, walang question dahil conditional cash transfer. Ito rin po'y ginagawa sa ilang pong mga papaunlad na bansa. At dito po sa atin, may mga waitlisted pa nga po dito sa pinakahuling balita. Mismo na nanggagaling sa DSWD, it's 434,000 mahigit na households. So kapag yan ay yung kinumpute sa 4-5 miyembro ng pamilya, milyon po mga Pilipino yan na makikinabang. Okay, so kung meron kang 4Ps, yan po din ang susi para makahango sa kahirapan ng marami. Alright. Maliban dyan, katakot-takot pa ang ayuda. Kasama na po itong AKAP. So kung ito po mga kapatid, ay ginawa nito po lamang buwan ng December 12 to 18. Disyembre, nag-AKAP ka na last year eh. Diba? Sa kapos ang kita. Nag-AX ka na rin last year. So, and kung kikwentahin natin ito, ba't ganun? Ang sinasabi pa rin po ng marami sa ating mga kababayan. So mukhang may disconnect, di ba? Sa laki ng gastos, para sa ayuda, tulungan ng mga mahihirap, sa sinasabi ho ng mga mahihirap, parang may disconnect, parang hindi nararamdaman. Kasi po, kung totoong nagkaroon ng epekto sa buhay ng mga mahihirap, yun laman lagi ang kanilang katwiran para sa mga... Para sa mga mahihirap. Mahihirap. Oo. Para sa mga poor at Kapuspalad. near poor. Yan. May bago pang term na naimbento, near poor. Di po ba? Mukhang may disconnect. So, ewan ko na lang po. Sigurado ako ang Pangulong Marcos dito at ang kanyang mga advisors, baka nagkakamot ng ulo kung paano nila sasalagin to. Yan na. Di ba? Oo. Popogi ba kami dito sa mga patalastas araw-araw sa dyaryo na kung ano-ano mga Sa PR. accomplishment? Oo. Di ba? Popogi ba kami dito sa mga trolls sa pakakawalan po nila dito na hindi totoo? Di ba? O baka siguro naman dapuan ka ng konsensya para mag-isip-isip na mukhang there's really something wrong with the management, di ba? Ng ating pong pondo. Yung pangangailangan natin po sa pananalapi sa totoong dapat napuntahan. Number 1, dito nga po ngayon sa 2025 budget,
sa halip na dagdagan mo yung benepisyaryo ng 4-piece, abay mukha pong hindi ito lalago o baka mabawasan pa dahil 50 billion ang kanila pong inilagay sa unprogrammed, meaning walang pera para sa 4-piece kahit na ang DSWD nagsasabi na 434,000 households mahigit ang nasa waitlist na at meron pang dagdag na 1.184 million na inaaral potential household, meaning yung naka-next in line 434,000, meron pang naka-next in line na 1.184 million na mga Pilipino. Dami nang nakapila. Pero tinanggalan mo ng 50 billion. Oo. Pero, nilagyan mo ng 26 billion ng akap. Yan. Doon may waitlisted ka na. Yung akap, gagawa pa ng guidelines. Nakita ko ninyo? Correct. Yung medyo inconsistency and illogical na mga reasoning. Ang hirap idepensa ng indefensible eh. Ang hirap depensahan, di ba? Tama. Siguro maganda dito maghamon itong mga grupo nila Cielo Magno, nila Justice Carpio, ng debate sa Plaza Miranda. Sige nga, pag-usapan nga natin to based on facts and figures. Ano ba importante? 4-piece o akap o maging AX? May disconnect mga kapatid sa katotohanan doon po sa kanila pong mga pangangatwiran. Ito sigurado ka kasi may nagbabantay na mga social workers sa bawat sektor segmento ng komunidad. Ito may kondisyon muna bago mo bigyan ng tulong. Ito po ang pagbibigay nito automated na. Diba? Ito may administrative setup na. Ito pong akap allows. Binubuo pa lang yung guidelines nila. So meron ka ng tupad, meron ka ng AX, may akap ka pa. Bakit sinasabi na ng 63% ng mga Pilipino ay nagsasabing kami ay mahirap? Pero mga kapatid, maliban dyan, tinanggalan mo pa ng pondo nung una, 89 billion, natigil lang yung 20 billion ng PhilHealth para po dito sa mga inuunan yung proyekto gaya po ng mga infrastructure daw sa DPWH. At ngayong pong taon na 2025, tinanggalan mo pa ng government subsidy. Zero subsidy for PhilHealth. Kahit na po, minamandato po sa batas under the sin tax law na obligadong ang 80% nito ay para sa kalusugan ng mga Pilipino. Saan mo na naman dadalhin ang pera? Sabi ni Ginoong Gunigundo, doon sa infrastructure nga daw. Pero ano yung quality ng infrastructure? Ano ito? Flood control na sa mga kanayunan na hindi mo naman malaman kung saan. Ano ito? But wait, there's more. Diba? Kasi nga po, hindi pa ho natin ito natatalakay. But maliban po sa PhilHealth, isa rin po sa pinagdiskistahan na government-owned and controlled corporation, nito pong bumuo ng ating pambansang budget, at ito hindi po ito ginalaw ng presidente, yung pong ginawa nila na yung pong Philippine Deposit Insurance Corporation, yung mismo pong Deposit Insurance Fund ng PDIC, kinalikot nila at binawasan nila ng 107.23 billion pesos. Ano ho ba itong Philippine Deposit Insurance Corporation? Bata pa po ako, narinig ko na ito. Mag-impok sa bangko, di ba? Member PDIC. Member PDIC. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo po ay nagdeposito sa mga bangko, kapag po nagkaroon ng problema yung bangko, insured ang ating deposito, this time hanggang kalahating milyong piso. Tama. Mag-impok sa bangko, di ba? No, PDIC. Meron po kasing iminamandato nga dito po sa charter ng PDIC na sila po ay mangangalap ng pondo, ng pera mula din po sa mga bangko. Basically po, mga kapatid, no?
ito pong PDIC, ang kanila pong hawak na Deposit Insurance Fund, dito pong nagdaang 2023 ay 310.08 billion. Okay. Yan pong perang yan, binawasan po ng Marcos administration ng 107 billion para po gamitin na naman sa mga infrastructure projects daw ng gobyerno. Okay lang naman kasi po nangangahulugan na ngayon 202.8 billion na lamang yung pong hawak na Deposit Insurance Fund ng PDIC. Ito po naman daw mga kapatid ay sasapat na doon po sa binabanggit nila kasi may mga ratio yan. Sinasabi nila, hindi, huwag kayo mag-alala kasi sakto pa rin yan. Doon sa iminamandato na kinakailangan, meron kang at least 5.5% at least na deposit insurance fund doon sa estimated insurance deposits. Kasi po ang estimated insurance deposits ito pong nagdaang 2023 ay 3.5 trillion pesos. Yun po yung estimated insurance deposits, meaning ganyang kalaki. Pero hindi ho naman yan inaasahan na lahat yan, di ba, magkakaproblema. So, meron na porsyento dyan na baka magkaproblema, dapat ito yung pera mo. Sinasabi ho nila, hindi, walang problema, sobra pa nga eh. Okay, tama naman ito, wala hong problema dito. Pinapayagan ba daw ito? Pinapayagan ito, pwede ito. Okay yun. Okay. Maliban na lamang kung meron kayong hawak na bolang kristal. Di ba? Ang sinasabi po dito ng iba, talaga bang lahat na papakialaman nyo, pati itong PDIC fund? Hindi po ba? Sabihin mo nang, hindi, tama pa ito. Sakto pa yan. Okay, hindi naman bawal yan. Pwede namang galawin yan. Okay, fine. Sige po. Tayong lahat magdasal na walang tumama sa ating pandemya, na wala sa ating tumamang anumang financial crisis, na baka pag kinakailangan na po talaga na bayaran ng insurance ang mga depositors po ng bangko, magkaproblema tayo. Huwag naman po sana mangyari yan, please. Kasi mga kapatid, ang particular po dito na pinangangalagaan nito ay yung maliliit na rural banks. Kasi yun po lagi ang prone eh. Yung mga lalaki siguro wala ho tayong pangamba dyan. Itong mga malalaki po, itong mga universal banks kung tawagin. Pero yung mga maliliit, okay, assuming po, hindi naman lahat siya magsasarado. Oo naman. But the point is, number one, yung confidence mo, di ba? Yung confidence mo. Confidence mo sa banking system, particularly po itong mga lilit na bangko, yung kanyang insurance. Huwag naman po sana mangyari natamaan ka ng gagaya po ng mga nangyari nung naalala ho ninyo, yung financial crisis. Hindi ho bang mga utang natin mga kapatid ay mayroon akong housing loan, Panginoon Diyos. Ang aking 16,000 na monthly amortization, umakit ng 47,000. Noong panahong yon, 97, malala ko 97 financial crisis. Huwag ho sana mangyari yan. Dahil kung mangyayari po yan, may problema po tayo. Dahil po dito sa pagkalikot ninyo sa pera ng PDIC, huwag naman tayong tamaan ng pandemya na naman dahil sa ating pong sa inyong pagkalikot na naman sa pera ng PhilHealth. True FM. Akala nyo ba ang kapangyarihan? Lahat ng pwedeng kukuhanan nila. Pinakailaman ng sa PhilHealth. Alam nyo, kanina... Yung sa Land Bank, tsaka DBP para sa Maharlika. Ngayon, pati sa PDIC. Opo. Nilahat nyo na. Ano na lang matitira sa atin? Talaga naman ng Panginoon, ba't ho kami ganito? Ba't ho kami binigyan ng mga leader ng ganito? No? Ano ba, yung mga classrooms po ng DepEd, IPPPP daw ngayon. Yes. Diba? Yung kakulangan po sa classroom, public-private partnership. Kailangan pa idaan sa public-private partnership para makapagtayo ng mga classroom. Bakit? Kanina napag-usapan natin sa DOE, di ba, itong mga electric vehicle, Yes. hybrid. Ngayon, dami na hybrid eh. Di ba, hybrid ng mga taong gobyerno, di ba? Alam mo yon, yung half sawa, half buhaya. Aba, talaga?
Ayos ah. Katawa ka ha. Half sawa, half buhaya. Akala ko tinutukoy mo pa rin hybrid na sasakyan. Papunta ka pala sa hybrid na opisyales. Ayan, tuloy ginising mo na naman diwa ng mga nakatutok sa atin ngayon eh. Sabi nga ni NG, naku po, garapalan na. Ang dapat daw i-import natin members ng Kongreso from Nelson Aberin. Tapos ngayon mag-ano kayo? Mag-right sizing ng mga gobyerno. Oo, Bakit? Ang tatamaan yung maliliit na manggagawa ng gobyerno. In the mga principal daw, ano? Anong sabi? Kaya ngayon, naggagalaite itong mga nasa education sector. Alam niyo, siguro kung tayo mag-right sizing, Sino dapat unang bawasan? Saan? Saan mo gusto una magbawasan? Ay, sobra. Ito ang modern day workhorse. Yan. May mga magre-react, di ba? Oo. Tapos na. Wala ho ni isa sa mga sa mga sa mga nasa pwesto ang nag-iingay tungkol dito. Yun lang pong kapansin-pansin po dito. Kung nasa saan na po sila sa mga panahong ito. Habang ginagahasa po ang malaking halaga sa pera ng bayan para po ilaan sa mga sinasabi nilang mas importanteng proyekto na kung susuriin mo naman ang kaimportansyahan nito, ang kahalagahan nito ay dahil lamang po sa kanilang mga bulsa. Think about it. True